Ang ating pong topic ngayon is about praise. Papuri. Ano po, ang topic po natin ay nasa Psalms 145 verse 8 hanggang 13. So ito po ay binubuo ng from verse 1 to verse 21. Pero in-highlight ko lang po yung akin pong ituturo ngayon pong umaga. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po ng lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Lord, sa umaga pong to, thank you po sa lahat ng narito, inuna ang gawain ito. Thank you po sa buhay na muli binigay mo po sa amin. Sa araw na to na kami, O Diyos, ay muling nagkatipon dito po sa banal mong harapan. Hayaan mo nga po, Panginoon, sa amin pong gawain ito, ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati. Patuloy, Panginoon, na hinihingi ko po ang pagdaloy ng banal na Espiritu Santo na siyang tumutulong at nagtuturo para po sa amin. At hayaan mo po, O Lord God, na sa umaga din pong ito, gising ang aming diwa at nakakarinig ang aming dalawang tainga at nakabukas ang aming pong puso upang tumanggap, Panginoon, ng pagkaing espiritual ngayon pong umaga. Hayaan mo po, Lord God, na mapuno po kami nito ng tungkol, Panginoon, sa kung paano kami magpuri para sa iyo. Hayaan mo nga po, Panginoon, na ito po ay amin po, Lord God, na magawa ng nandun, Panginoon, ng imo pong pagngiti sa amin. Habang kami minamasdan mo na nagpupuri para sa iyo. Dito po sa iglesia to na ipinagkaloob mo po sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na ito isang family church, Panginoon, na natayo sa lugar po ito. Maraming pong salamat at dinideclare namin sa umagang to that Jesus Christ is Lord over this church. And we declare that Jesus Christ is Lord over our lives. We thank you, O Father God. For this we pray. In Jesus' name. Amen. Title po nito ay Praise God. Dahil ito po ay nasa awit na kung saan ay lagay po natin yung verse. From verse 8 hanggang verse 13. Basahin po natin ito. Ang sabi po dyan, ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa. Hindi magagalitin at sapat na pag-ibig ay sagana. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Lahat ng mga gawa, O Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal mo. Sasabihin nila ang kaluwalhatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaniningan ng iyong kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng mga saling lahi ang iyong kapangyarihan. Sa ating pong verse 8 hanggang 9, ito po yung sinasabi na yung lahat ng ating mga gawa at ang mga banal ay nagpapasalamat at nagpupuri. So tayo na nakaalam at ito ay naunawaan natin sa ating mga buhay na kaya tayo pumupunta sa church, kaya tayo ay inuuna natin ang gawain, ay dahil nais nating purihin ng Diyos. Di po ba? Kaya po tayo narito ay
nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, ay para magpuri, mabigyan na natin ng luwalhati ang ating Panginoon. Dahil kasi, ang sabi sa Biblia, lahat ng kilos at gawa ng tao ay minamasdan ng Diyos sa araw-araw. So, sa ating pagpupuri, ano po? Sa pagpupuri pa lang, ano po? Tayo ay nakikita ng Diyos kung paano tayo magpuri sa Kanya. Tayo ba ay nagpupunta sa church upang tayo ay mabless ni Lord? Upang tayo ba ay ingatan ng Diyos? Kasi nakikita niya yung ating kilos, yung ating dinggawa. Kaya napakahalaga na tayo tumadalo sa gawain. Nandun yung init ba? Init ng para sa gawain sa Panginoon. Dahil kasi, yung ating sabi dito, ang Diyos ay mapagpala at puno ng awa. Hindi siya magagalitin at tapat na pag-ibig ay sagana. So, ang Diyos tapat sa atin, kaya tayo maging tapat din sa Diyos. Tayo pumupunta rito hindi para mag-gather lang. Nagpupunta tayo because of God. Hindi po ba? Tayo tinipon ng Diyos. Ano po? Para tayo ay magpuri sa Kanya. Ganon din ang pagsamba. Ano po? So sa ating pong mga buhay, ating pong isiping mabuti. Yung pong gawain na ito ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. At ito'y nabuo ng pamilya. Nakikita niyo po dito, may ikinakasal. Isang pamilya ng God yun. Magkakaroon din ng supling. And then, family na. Di po ba? So, dito po sa iglesia na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, marami po ang naganap dito. Kaya tayo pong mga naririto ngayon sa henerasyong ito, ano po, ay dapat natin namang ibigay sa Lord yung the best kung tayo'y magpupuri. Yung bang lahat ng problema natin na meron tayong taglay, nakalimutan natin. Dahil kasi bakit nandito tayo sa tahanan ng Diyos. So tayo, pag tayo nagpupuri, nandun yung joy. Di po ba? Kasi tapatan Diyos eh. Tsaka, akala ba natin hindi tayo nakikita ng Diyos? Nakikita tayo. Ganito palang magpuri ang mga MPCF sa akin. Ganito pala silang sumamba para sa akin. Ano po? Kaya po para sa ating lahat po ito, na ating pong madama yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi tayong lahat mahal ng Diyos. Pero nasa sa atin po yung kung paano natin iyon mapipil sa ating buhay. Ano po? Ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Mabuti ang Diyos sa lahat. Kasi at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Tayo ay nilalang ng Diyos para ano? Magpuri sa Kanya. Sumamba sa Kanya. At para ano pa? Sumunod sa Kanya. Makinig sa Kanya. Ano po? Kung bakit lahat ng gawa at mga banal ay kinakailangan din na tayo nagpapasalamat, nagpupuri. Gaya ng ating ginagawa rito, tayo ay tayo nagpupuri, tapos tayo ay nagpapasalamat. Kasi ang Diyos talaga lahat ang gumagawa. Lalo na kung tayo may mga problema, pupunta tayo sa church, malungkot, nanlulumo. Pero kapag tayo ay nagpupuri na, may mararamdaman tayo. Nandoon yung joy na in-install ng God sa puso natin. Madama natin lahat yon sa lahat din ng music na nasa music na gumagamit mga instrumento. Nandun yung anointing na nagpopol sa mga ginagamit ng Panginoon.
sa music ministry. Ganon din naman sa mga dumadalo sa gawain. Tayo ay nababaghinan ng anointing. Ganon din sa nagsasalita. Pero sa ating mga buhay, kung tayo man ay may problemang mabigat, ano po? Sabi nga ng salita ng Diyos, ng Panginoon, come to me. You who are wearing a heavy load, and I will give you rest. Ibigay natin na sa Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kasi malaki ang nagagawa ng panalangin sa buhay natin. Dito ipinakikita nito ang kabutihan at kahabagan at kagandahang loob ng Diyos ay pinagmula ng ating pabor. Ganun po tayo. Yung kabutihan niya, yung kahabagan niya, yung kagandahang loob ng Diyos, ang pinagmulan ng ating papuri. So, nung ako'y maging tao, ang kinamulatan ko, pagdalo sa church, siyempre, Catholic. Kasi yun naman talaga yung unang relihiyon na ating minana ng ating mga kanununuan. Nung tayo sa kopi ng mga Spanish. So, sila yung nagdala ng rosary, ng prayer book, at sinabi sa ating matatanda dito na sila hindi naman nakapag-aral na iyon ng Diyos. Kaya tayo ay naging Catholic. Ano po? At yun ang ating pinagmulan. Lahat tayo, yun ang pinagmulan natin. Kasi yun ang ating nakamulatan. Di po ba? So, ang number 1 dito ay, ang katangian ng Diyos, mapagbiyaya, mahabagin, banayat, at mabuti sa lahat. Ano po? Totoo po ito. Ang katangian ng Diyos ay magbiyaya. Kung tayo sumusunod, nakikinig, at tayo namumuhay ng matuwid sa harapan ng God, tayo ay pinagpapala. Nakakatanggap ba tayo ng pagpapala? Di po ba? Kung tayo ay sumusunod, nakikinig sa kanyang salita. Alam po ninyo, nung nagsisimula pa lamang kami magnegosyo ni Tatay Rolly, sabi niya sa akin, pag tayo hindi magtatagumpay sa ganitong hanap buhay, ang pagpipilian natin mag-abroad. Yun po sabi niya sa akin. Pero sa tulong ng Diyos, hindi po kami nakapag-abroad. Ang nangyari po, yung pong hiniling namin na negosyo, na kami yung nagpagawa ng mga label ng aming produkto, at kami ay nagbayad ng isang chemist para magtimpla ng aming mga brand na ginawa. No po, number 1, yung Crimson. So, yung Crimson po, hindi namin alam na yung Crimson nasa Bible. Ano po? Nasa Bible yung Crimson. Pero yun ang aming gawing Crimson, yung all-purpose cleaner. Alam niyo po na hindi namin alam nasa Bible pa rin. So, noon, kasagsagan ng wala pa yung ibang mga janitorial supplies. Kung umorder sa amin ng farmer's market, drum na Crimson. Ang pinalilinis nila yon sa farmer's market. Ini-spray nila. Tinitimpla sa tubig, ini-spray nila. At pinapalisher nila yung farmer's market po. Ako. So, doon po umangat ang Jabiland. Ano po? Sa tulong din ng God, na talagang yung pagkakaloob din niya ng church sa lugar na ito, nag-umpisa po iyon
na turuan kami ni Tatay Ed sa Bible. Doon nagsimula na ito ay naging church ng JIN. Ano po? So, malaking pagbabago, malaking blessing yung binigay ni Lord sa amin. Dahil kasi bakit? Nagkaroon ng church sa lugar na to. Kaya mantakin niyo po, ang sabi niya sa akin, pag hindi tayo papalarin, mag-a-abroad tayo. Yung po sabi niya sa akin. Pero praise God, hindi po nangyari yun. Dahil binless ni Lord yung hanap buhay na binigay niya sa amin. Magpahanggang ngayon, dumaan yung pandemic, binuhay kami ng isang produkto na shield wax. Ano po? Tingnan niyo ba yung pangalan, shield. Di ba yung shield shield of faith. Nasa armor of God. Ano po? Kaya nakakatuwa po na ang church pong ito ng LPCF at saka po ng Javelin Sales ay nagganon. Kaya nung magka-problema po kami, nung sinabihan ako ng dalawa kong anak na lilipat daw kami ng Mercedes. Ano po? Dahil nga doon sa paglaki ng aming rent dito po sa lupa. Pero sabi ko po sa mga anak ko, teka muna, pagpe-pray muna natin kung tayo go-go doon sa Mercedes. Alam po ninyo kung kami nag-go, biglang bumagyo ng Ondong. Ondoy pala. Ondoy, hindi pala Ondong. Ondoy pala. Ondoy. Ano po? Ano niyo po ang tubig sa Mercedes? Ganyan. Eh kung kami lumipat doon, dilulutang-lutang yung sasakyan ng pan-deliver, pati mga galon. At makikita rin, lulutang-lutang yung mga nagtitimpla, nagsasalin. Ano po? Pero alam niyo po, anong sabi sa akin ng Lord? Na habang nagpe-pray ako, sabi niya, trust in the Lord with all your heart, and lean not with your own understanding. And I will show you, and I will direct your path. Nakinig ako kay Lord. Kaya ang sabi ko po sa dalawa kong anak na boss po ngayon, ang sabi ko po ay, anak, hindi tayo lilipat. Tama po, kasi biglang bumagyo ng Ondoy. Totoo po yan. Lumipat pa nga po sila sa amin. Yun po. So, nakakatuwa po ang Panginoon kasi pag tayo po ay nagpe-pray, nangungusap po siya sa atin. Kung go o hindi. So, yun po. Napakaganda po kasi ng kilos. Ay, hindi pakiabot niya. Thank you. Napakaganda po kasi ng kilos ni Lord nung time na yon. Kasi, nung bumagyo ng Ondoy dito, patay na po si Tatay Ed. Si sorry. Kasi 2006 namatay si Tatay Rolly. Nung po time na yon ay siyempre nag-iisa na po ako dahil kasi widow. No? So, kanino tatakbo? Kay God lang. Hindi po ba? So, yun. Nagpapupuri ako, nagpapasalamat sa Diyos. Dahil kasi, sa tulong ng panalangin at sa tulong din ni Lord, ay, yun, tuloy-tuloy po yung hanap buhay na binigay po sa amin. So, sabi niya, sa number 2, tugunan lahat ng kanyang mga gawa ay pasasalamat at papuri. Ipinapakita din dito na ang lahat ng nilalang ay tinatawag na magpuri sa Diyos. So, nakita po natin dito sa number 2 na
Kinakailangan tayong lahat ng nilalang ay magpuri sa Diyos. So, sa ating pong buhay, meron man, kung tayo man ay wala sa mood, pumupunta sa church, ano po? Pag-pray po natin yung ating puso. Ang tinitingnan number 1 dito talaga ng Diyos ay yung ating puso. Kailangan yung puso natin naka-open. Saan? Para kumain ng salita ng Diyos na itinuturo ng bawat tumatayo dito. Ano po? Ito po tandaan natin. Yung po, kami po yung nagpapakain. Kami po yung ginagamit lang ng Lord na mikropono para ibahagi sa bawat isa yung kanyang salita. At ito naman ay atin ding namnamin na kung saan ay ganun pala. Dapat talaga ay makinig at sumunod. Listen and obey. Di ba pag po tayo tumatawid sa karsada, anong gagawin natin? Di ba? Stop, look, and listen. Di po ba? Di po ba? Kasi lilingon tayo eh. Di ba? Stop. Look, tignan. Tapos listen. Eh di ba nauuso po ngayon eh, puro aksidente. Ano po? So, mag-iingat po tayong lahat. Lalo na yung mga driver. Ano po? So, sa number 3 po, ano po? Isa itong panawagan ng buong sanglilikha sa pasasalamat at papuri. Tama po. Dahil kasi, anong sinasabi sa awit 150 verse 6? Anong sabi diyan? Bawat may hiningan ay magpuri sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Lahat ba tayo humihinga? Lahat ba tayo may hininga? Baka tayo walang hininga. No? So, sa ating mga buhay ay namnamin natin yung pagbibigay natin ng papuri para sa Panginoon. Yung lamang may nagawa ang Diyos sa buhay natin. Purihin agad natin siya. Dahil kasi, kung di dahil sa Diyos, tayong lahat na narito, saan ba tayo nanggaling? Di ba tayo nanggaling sa kamay ng God? Na tayo ay nilikha niya? Di po ba? Nilikha tayo na galing sa putik. Tayong mga alabo. Huwag nating kalimutan sa ating mga buhay. Malaki ang pakinabang ng taong nakikinig. Taong sumusunod. Kasi mahirap na ikaw ay nalulunod na hindi mo naiintindihan kung bakit ka nalulunod. Saan ka nalulunod? Sa nakikita mo lahat dito sa mundong ating ginagawa. Nalilimutan natin na may Panginoon na dapat natin purihin. Doon tayo mag-focus sa Diyos na lumalang sa atin. Kasi bakit? Lahat ng ating buhay, hirap lang sa Kanya. At pag hindi binawi, hindi natin alam kung kailan babawiin ng Diyos yung buhay na ipinahirap lang sa atin. Kaya dapat nating huwag aksayahin ang ating panahon doon sa mga bagay na hindi makikinabang. Number 1, ang spiritual life mo. Ang makikinabang lamang ay yung physical life mo. Kasi bakit? Nakatingin ka sa worldly. Nakatingin ka lang, doon ka nakafocus. Tandaan po natin, nahihirapan yung ating spirit na magpuri sa Diyos kapag ka nandun lahat.
yung naririto sa sandibutan na nasa puso mo, nasa isipan mo. Kasi wala kang concentration. Hindi ka makakapag-concentrate, mag-pray, magpuri, magpasalamat, sumamba. Wala yun. Kasi bakit? Yung focus mo, nakasentro ka saan? Dito sa mundong to. Eh, ang mundong to, pagsamantala din. Mapaparap to. Alalahanin po natin yan. Mawawala rin po itong mundong to. Sabi po dyan sa Awit 145, verse 10 and 11. Ano po sabi dyan? Lahat ng iyong mga gawa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banal. Lahat ng nilikha ng Diyos ay may dahilan upang magpasalamat mula sa kalikasan hanggang sa tao. Pagpapasalamat ng lahat ng gawa ng Diyos, lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang kabutihan. Ang buong sanglilikha ay sumasalamin ng papuri para sa Kanya. So nakita po natin na yung gawa ng Diyos, yung nilikha ng Diyos, ay nagpapakita ng Kanyang kabutihan. Saan? Sa ating mga buhay. Ito'y sumasalamin ng papuri para sa Kanya. Na po? At yun ang inaasahan ng Diyos para sa atin na Kanyang nilikha. Number 2, papuri ng Kanyang mga banal. Tayo po, ang binabanggit ditong mga banal, yung pong anak niya ng Diyos. Ano po? Ang mga mananampalatayang banal ay puspos ng papuri. So tayo mga banal, tayo mga anak ng Diyos, ay puspos na papuri para sa Diyos lamang. Kung tayo pumupunta sa church, tayo umaawit ng papuri, ng pasasalamat. Ano po? Ayun ay para sa Diyos lamang. Hindi lang likas na nilikha, kundi mga anak ng Diyos ay aktibong nagpupuri. Aktibo tayong nagpupuri. Pag po ba tayo umaawit ng papuri para sa Panginoon, ito po ba'y nadarama ng ating puso? Narito po ba yun sa puso natin? Alam niyo po kasi, pag may inaawit ang song leader po dito, nagso-song lead dito, ay namnamin po natin ay yung laman ng awit. Yung papuri para sa Diyos. Pasasalamat para sa Diyos. Bakit po? Kasi yung pong inaawit at inaawit ng ating lips, ano po, ay para sa Diyos. So lahat ng ating inilalabas din na mga salita, kailangan nating mag-ingat. Kasi bakit? Kasi yung lahat ng inilalabas ng ating bibig, dito rin kasi nanggagaling yung kung paano tayo magpuri sa Diyos. Kaya kung lalabas dito ay bad words, ano po? Paano mo kayang pag pumunta ka ng church at aawit ka? Nahihirapang umawit yung labi at dila mo. Dahil ang dami mo, may inaway ka o may nakaaway ka. So may lumabas na bad words kang pinawalan, ibinuga. So pagdating ng gawain, tayo ngayon pupunta sa church, ibubuga mo ba agad yung lips mo, yung dila mo, sa pag-awit ng papuri? Siyempre hindi. Anong pwede nating gawin? Tayo ningi ng tawad sa Diyos.
Kasi nakapagsalita ka ng bad words. Ano po? So, hindi kinakailangan na tayo ay pumunta sa church na may taglay tayong kabigatan sa ating puso, sa ating kaisipan. Dahil meron tayong nakasagutan. Kasi po, pag po tayo talaga ay sincere, no? Sincere po tayo sa salita ng Diyos. Nandun yung blessing ni Lord na kahit na saan kang magpuntang lugar, nandun yung pag-iingat at pagpapala sumasa atin. Hindi po natin kinakailangan na daanin ito sa ating isipan na kung saan ay hindi natin agad pwedeng, kung halimbawa, pag nagdadrive ka, nasa primera ka lang, bigla mong bilalagay sa kwarta o sa tersera. Di ba ang sasakyan, may iba ang takbo? Ganun din po tayo. Pag tayo'y nagpupuri sa Panginoon, tapos may naibuga tayong bad words, tapos nakapasok sa puso mo yung masamang dinikta ng kaaway doon sa naka-encounter mo at maging sa iyo. Isipin po natin mabuti. Pagdating ng Sunday, ano po? O Saturday, bago mag-Sunday, meron kang nasabing bad, meron kang nakabangga sa office, o saan man. Hingi agad tayo ng tawad kay Lord. Magpalinis po tayo ng puso. And then, pag tayo umattend ng church, Sunday morning, maaawit po natin ang buong, nanamnamin natin yung buong lyrics ng ating inaawit. Ano yung sinasabi sa mga taga-kronika? Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yun po yung masayang awit na kung saan ay mapapalundag ka, papalakpak ka. Brother, si Pastor Alvin, siya yung, pag inawit namin yung ako'y magpupuri sa Panginoon, siya po ang nangunguna. Kasi yung pong awitin na yun ay masayang awitin. Kasi may palakpak, may tadyak, at mayroong paglalakad. Masarap pong namnamin yung lyrics kasi dumadaloy po doon yung blessing. Dumadaloy din doon yung anointing. So, pag po tayo mayroong nararamdaman sa ating pong puso habang tayo'y umaawit. Ano po? Sabi ko nga, sa Proverbs, ano po? Anong sabi? Akala ng tao ang lahat ng kanyang kilos at gawa ay wasto. Ngunit, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kasi nakikita niya tayo. Ganito ba tayong magpuri? Ganito ba tayong sumamba? Etong mga taong ito na ako'y pinupuri pero wala naman sa puso. Pinupuri nila ako. Pinasasalamatan, pero hindi ko naman nakikita sa kanilang puso. Kasi nga, ang Diyos doon nakapokus sa puso ng tao. Tandaan po natin yun sa heart. Hindi sa isip, hindi sa ating buong pagkatao. Ano po? So, sabi po dyan, number 3, Diyos na karapat-dapat sa luwalhati dahil sa kanyang kabutihan at mga gawa. Karapat-dapat siyang purihin. Ang kanyang katapatan ay dahilan ng patuloy na pasasalamat. Bakit? Dahilan ng pasasalamat. Dahil kasi, alam po ninyo, tayong mga anak ng Diyos, di po ba tayo ay nararamdaman natin
na yung ating nais na mangyari sa ating buhay ay tinutugon ng Diyos. Inebless ka ng Diyos. Anong gagawin natin? Siyempre, tayong mga banal, mga anak ng Diyos, ay tayo yung magpapasalamat. Kahit munting bagay lang na ibinigay sa atin ng Diyos, pasalamatan natin. Bakit? Yung tayo'y kumakain ng 3 beses sa araw, may merienda pa nga. Di ba? Ay, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi bakit? Maraming nagugutom ngayon. Maraming nangunguha lang ng mga, ano ba yun? Nangunguha ng mga, yung nag-iipon pa tapos ibebenta. Alakal, nangangalakal. Para maibenta doon sa bumibili ng mga kalakal. Mga bote, dyaryo, lahat. Nandun. Para ano? May makain sila. Para sila hindi magutom, hindi mabuhay. So, napakalaking bagay sa buhay po natin. Yung tayo ay marunong magpasalamat sa maliit man o sa malaking bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Di po ba? Nararanasan po ba natin yun sa ating mga buhay sa panahon ngayon? Kasi napaka-inam na isip-isipin yung mga blessing ni Lord na kahit hindi mo inaasahan, ayan na, binibigay na ng Diyos sa iyo. Hindi po ba? Kasi nga, yun yung nais ng Panginoon sa atin, na tayo ay magpuri sa Kanya at magpasalamat ng buong puso. Huwag natin pong babaliwalain yung ating ginagawa rito magpuri. Kaya kapag ka po may nagsosong lead dito, namnamin po natin yung mga lyrics na inaawit po natin. At doon yung po mapipil sa ating puso yung presence ni Lord. Akala natin ay wala, pero meron. Hindi lang tayo nakafocus. Sa awit 145 verse 12. Sabi diyan, upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaniningan ng iyong kaharian. So dito po, pagpapatuloy natin yung papuri ng Diyos sa mga henerasyon. Binabanggit dito na pagpapahayag ng kaluwatian ng Diyos, ang mga tao ng Diyos ay nagsasalita ng karangalan ng kanyang kaharian. Binibigyang puri dito yung kapangyarihan ng Diyos. Binibigyan niya ng puri dito yung kapangyarihan ng Diyos. Number 2, yung pagtuturo sa mga susunod na henerasyon. Ito yung layunin na ipabatid sa tao ang kapangyarihan ng Diyos. Kinakailangan to ay from old generation to new generation. Kinakailangan ito'y magpatuloy at dumadaloy. So tayo ngayon, tayo local church na nanggaling din kung saan yung henerasyon na nauna sa atin na ganito ang ginagawa bago magsimula ng turo ay nagpupuri, umaawit ng papuri, nagpapasalamat, sumasamba. Ito po yung, pero nung, sabi ko nga, sa old religion na ating nakagisnan, hindi ganon. Iba po yung kanta sa simbahan. No po? Iba rin yung inaawit at iba rin ang kanilang sinasamba. At doon ay maraming rebulto, maraming estatwa. No po? So, ngayon tayo, na dito sa henerasyong ito yung ating local church na kung saan ay bago tayo magsimula,
tayo nagpupuri, maawit para sa Diyos. Sama-sama. May pumapalakpak, may umiindak, may pumapadyak. Ano po? So, yun po. Ito'y para ipabatid yung kapangyarihan ng Diyos sa mga tao. Ano po? Sa number 2 tayo po, ano po? Pinapahayag ang mga kamangamangang gawa ng Diyos sa lahat. Patuloy nating ipamana sa iba, lalo na sa mga kabataan, ang kabutihan ng Diyos. Kaya, dito po sa church natin, ay meron po tayong youth life. At meron din pong nag-guide na magturo para sa ating mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan, sa mga children, sa ating lahat. Yun po. So, ito yung tinatawag natin na nag-share tayo, nag-evangelize tayo. Para yung salita ng Diyos ay maisalin from generation to generation. Ano po? Ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi lang nagpapasalamat. Ibinabahagi rin nila tungkol sa kanyang kaharian at kapangyarihan. Ibig sabihin, bahagi ng ating tungkulin ang magpatotoo sa iba kung gaano kabuti at dakila ang Diyos. Nakita niyo din po dito sa church natin, nananawa kung sino gustong magpatotoo. Para lamang yon sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi ng tao. Nananawag tayo o sino ba ang na-bless? Sino tumanggap ng blessing? Lumalapit po tayo dito at tayo ay nagpapatotoo. Isang malaking bagay po yun na yung kapangyarihan ng Diyos ay ating maibahagi sa lahat ng may pandinig na nakakaya. Upang sa kanila din namang mga buhay, ano po, ay magkaroon din ng impact na kung saan ay tayo man din, darating din yung panahon, tatayo tayo dito, tayo rin ay magpapatotoo. At ihahayag natin yung kapangyarihan ng Diyos na sumaate. Ano po ba? At dito po, sa verse na ito, ay yung kaningningan ng kapangyarihan ng Diyos ay dapat na laging nahahayag sa ating pong mga buhay. Nakita po natin dito sa Gawa, chapter 1, verse 1, chapter 1, verse 8. Ano po sabi niya sa Gawa? Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ang malinaw na utos ng Panginoong Yesus na tayo'y kanyang saksi. Ito yung mga bagay na kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ibinabahagi din natin kung ano yung kabutihan, pasasalamat at kapurihan ay para sa Diyos lamang. Ito'y ibinabahagi natin sa ating mga kapwa, mga banal, na kung saan ay dapat natin itong ibahagi. Upang sa ganon, sila man din ay mabahaginan na maramdaman nila at maranasan sa kanilang buhay ang magpatotoo. Kaya kailangan sinishare po natin ito. Hindi natin sinasarili lamang. Kailangan ibahagi po natin ito. Upang sa ganon ay lumaganap yung kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ano po? So, punta na po tayo sa Awit 145, verse 13.
po sabi diyan? Ito pong awit 145. Ito isang papuri ni Haring David para sa kadakilaan, kabutihan, at walang hanggang paghahari ng Diyos. Ano po? Sinasabi diyan. Ano po? So, ang awit 145 verse 13, ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng mga salin lahi ang iyong kapangyarihan. So, dito, nakita natin na ang kaharian ay walang hanggang kaharian ng Diyos. Dito po natin ngayong masasaksihan at mapagtatanto yung kaharian, yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Ang iyong kaharian ay kaharian ng buong panahon. Tama po. No? Ipinapakita ang walang hanggang paghahari ng Diyos sa lahat ng henerasyon. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa langit at kanyang kaharian ay naghahari sa lahat. So, ang tinatag ng Panginoon yung kanyang trono sa langit. Ano po? At ang kanyang kaharian ay naghahari sa lahat. Sa awit 103 verse 19. Ano po? Ay langit ay bilang sentro ng kanyang pamumuno. Ang kaharian ng Diyos ay pinahayag ni Jesus nung siya ay tinanong ng mga Pariseo. Ang kaharian ng Diyos ay pinahayag ni Jesus sa Lucas chapter 17 verse 20 and 21. Anong sabi po dyan? Palibhasa ay tinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila. Anong sabi ng Panginoon? Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. Kasi nasanay ang mga Pariseo na may mga palatandaan. Pero ang sabi ng Panginoon, wala itong palatandaan na darating. At di rin nila sasabihin, tignan ninyo, naririto o naroroon, sabi ng mga Pariseo. Sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos. Ito yung sinagot po ng Panginoon. No? Sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ano po ang ibig sabihin nito? Tinanong kasi siya ng mga Pariseo. Anong sabi? Ano ang palatandaan kung kailan darating? Naririto ba o naroroon? Ang tanong ng mga Pariseo sa Panginoong Yesus. Pero ano ang sinagot niya? Ang ganda po ng kanyang isinagot, sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. Ano pong ibig sabihin nun? Dumating na sa atin yung salita ng Diyos. Yung kaharian nandun na. Nandito na sa puso ng tao. Naghahari na yung Diyos dito. Ito na yung kaharian. Ito po ang maliwanag. Ang sabi ng prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya po kung naghahari na ang Diyos sa ating puso, dumating na. Dumating na yung kaharian. Nandito na. Naghahari na sa ating puso, sa ating buhay. Yun ang ibig sabihin po ni Panginoong Yesus dito. Kaya walang palatandaan kung nasaan, saan naroon. Di po ba? Tayong mga anak ng Diyos, tayong tinatawag na banal. Nasa atin na ba talaga ang kaharian ng Diyos? Narito na ba talaga sa buhay natin? Nasa puso na ba natin?
o wala pa? O hangin. Dapat po nating namnamin yung mga bagay na mahalaga bilang mga banal at bilang mga anak ng Diyos. Kasi unang-una ay ang Diyos siyang magbibigay sa atin ng hudyat. Ano po? Hudyat na kung saan maririnig natin yung trumpeta na siya ay dumarating na. Mahalaga po natin marinig yun for His second coming. Ano po? So, ang second coming ng Panginoon ay malapit na. So, kailan pa tayo kikilos at gagawa na yung kaharian na sumaatin na nasa atin na, ay nandun na makasisiguro tayo na tayo ay makakasama sa rapture time. Mahalaga po yon sa ating mga buhay. Ngayon pa lamang nandito tayo sa lupa. Tayo lang mismo sa ating mga buhay ang nakakaalam na tayo makakasama sa rapture time. At kasi hindi lahat makakasama sa rapture time. Kaya ang bawat isa po sa atin, we must always prepare. Kailangan tayo laging gising. Ano po? Kasi napakahalaga na tayo ay makapasok sa pinto ng kaharian ng Diyos. Mahirap na tayo mapagsarhan ng pinto dahil kumatok tayo ng kumatok, hindi na yan bubukas pa. Tandaan po natin, nasa sa atin din yung ating kaligtasan na makasisiguro tayo sa ating sarili yung mabuting relasyon natin sa Panginoon ay nananatiling stable. Ano po? Sa bawat isang naririto na tunay na mga anak ng Diyos na nakikinig at sumusunod. Mahalaga po sa ating mga buhay sa panahon ngayon ay yung taglayin pa rin natin yung sinasabi ng Panginoong Yesus na ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo na, nasa atin na, nasa iyo na, nasa atin na. Kung si Jesus Christ ay naghahari dito sa ating puso, narito na ang paghahari ng Diyos. Sa sinasabi ng mga Pariseo, kailan darating? Saan daw? Naroon? Anong palatandaan? Sabi nga ng Panginoon, walang palatandaan. So, hindi alam ng mga Pariseo yun. So, yung itinuturo ng Panginoong Yesus, nung siya ay nangangaral sa mga bundok, sa maraming tao na makapal, na nakikinig sa Kanya. Ang paghahari ng Diyos nasa inyo na, nasa puso nyo na. Hindi na kailangan ng palatandaan pa. Sinabi niya sa mga Pariseo. Ngayon sa ating mga narito ngayon sa henerasyong ito, sabi ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos at ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo na. Nasa atin na. Ang kaharian din ng Diyos, ito ay hindi lang lugar, kundi ito ay spiritual na katotohanan sa puso ng mga sumasampalataya. Ito ay hindi lang ito isang lugar, kundi ito ay spiritual na katotohanan. Ang katotohanan sa puso natin ng mga sumasampalataya. Kanino? Kay Kristo. Kay Jesus Christ. So dito, binabanggit dito, ang langit ang tahanan ng katwiran. Ibig sabihin, yung langit,
Yun ang tahanan ng matwid, mga righteous. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, gaya sa langit. So, yung paghahari ng Diyos sa ating puso, ang sabi diyan, ang langit ang tahanan ng katwiran. Ibig sabihin, etong ating katawang ito yung pinakalangit natin. Pero meron talagang langit doon sa kaharian ng Diyos na doon tayo permanenteng titira. Yun ang ating permanent na resident. Citizen tayo ng heaven. Yun ang maliwanag. So sa atin po, dumating nawa ang iyong kaharian. Dumating na nga. Nasa atin na ngayon. Tanungin natin ang ating mga sarili. Dumating na ba talaga yung kaharian dito sa aking puso? Sinasabi ng Panginoong Hesus. E di tanungin natin ang ating mga sarili sa ating quiet time, sa pagharap natin sa Diyos, sa prayer. Tanungin natin ang Diyos. Tanungin mo din ang sarili mo. Ako nga ba ay narito na nga ba talaga yung kaharian? Dumating na sa aking puso. Ako'y isang banal. Ako'y isang anak ng Diyos. Dumating na nga ba sa aking buhay? Tanungin natin ang ating mga sarili sa ating quiet time. Ano po? So, yun po yung napakahalaga. Ang sabi dyan, ang layunin ng langit ay ang kalooban ng Diyos ang siya masunod. Kasi siya ang naghahari sa langit. Kaya ang kalooban niya ang kailangan masunod. Kalooban ng Diyos sa ating mga buhay na kailangan natin sumunod. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Number 1 is, tayo ay maligtas. Kaya yung second coming, napakahalaga nun sa mga banal at sa mga anak ng Diyos. Ngayon, ikaw na mismo sa sarili mo, yung silent na prayer mo, ibulong mo sa Diyos, kung ano yung laman ng puso mo. Panginoon, patuloy akong sa iyo'y nagpapalinis. Ano pa mang nakikita mong bahid, karumihan pa, latak na natitira sa puso ko. Patawarin mo ko. Hindi ko na ibabanggit sa iyo ng paghingi ng tawad. Yung latak na natira sa puso ko, latak na may kasalanang taglay. Sa quiet time po natin, mga kapatid, kay sarap na manalangin ng tahimik. Kaya nga lang dito sa bahay namin, napakaingay. Palakasan ng tunog ng tambutso ng jeep, kasama pa ang mga motor. Kahit sa hating gabi, kahit sa madaling araw. Kaya nga ako'y nagbabalak bumili, yung nilalagay sa tainga. Kasi doon ako nagigising sa mga tambutso, ingay. Ano po? So, napakasarap nito. Yung katabi mo ay bukid. Kasi tahimik. Maririnig mo yung mga huni ng ibon, kulig-kulig. Ano po? Wala na shopping. Kaya po, ay sarap kasi po ding magising ka sa madaling araw doon ka mananalangin. Pero sa amin, dito, kasi tabing kalsada, sobra talagang ingay. Kaya gusto kong maglagay kaya lang, pag ako'y naglagay sa tenga, dito, para wala akong marinig, hindi naman ako makakahiga ng patagilid. Kasi tamaan yung tenga ko. Kaya lagyan ko ng bulak, ganun din. Makakarinig din ako ng maingay. Ano po?
Kaya minsan kahit antok na antok ako, natutulog na ako, bigla akong magigising doon sa umarurot na jeep. Ang ingay ng tambucho, talaga nang gigising. Susunod pa yung motor, ganun din. Para bang nanghihila nung pagkabagong taon, yun, ganun, kaingay. Mahirap din pala yung ang bahay mo, tabing karsada. Masarap ay doon sa mga huni ng ibon. Malamig ang hangin, kahit di ka mag-aircon, mag-electric fan. Hindi na ibon na Kaya sa buhay po natin, sa buhay po natin, kinakailangan lang tayo sa ating mga buhay. Ay, alam niyo po na yung pong ating pagngiti, pagtawa, mahalaga po yan sa kalusugan natin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yun daw smile ay nakakapagpagaling kung ano man yung ating nararamdaman. Kaya pag nakikita ko po kayong tumatawa, may galak, ay nandun yung pagtingin din ng Diyos para sa ating mga buhay. So, tayo dito ay nagkakaisa bilang mga anak ng Diyos na kung saan ay patuloy tayong nagpapalaguan, nagpapalakasan. Malaking bagay po yun na tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan, nagbabatian, at walang tampuhan. Awit 133, verse 1. Kay sarap magpuri para sa Panginoon. Nakasama mo ay mga anak ng Diyos na nag-aawitan, nagkakaisa. Ang kaharian ay para sa mga anak ng Diyos sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung mga mapagkumbaba ang karapat-dapat sa kaharian. So, ang karapat-dapat talaga ay yung ginawa ng Panginoon. Siya ay nagpakumbaba. Sa kabila ng siya'y wala namang kasalanan. Inako niya yung ating mga kasalanan at siya ang nagbayad. Kahit na siya'y tinatanong, kahit na siya ay pinarusahan ng ganun, nakita natin doon sa Passion of Christ na pinalabas dito. Kita natin na pag hataw sa likod niya, paghila, may kasamang laman. So dito, nakita natin na tigmak ng dugo yung imploring na nanggaling sa kanyang katawan. Ang ginawa ng Panginoon dito, siya ay andun pa rin yung humble heart niya. At yun ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yung tayo ay manatiling humble, with a humble heart. Ang gusto talaga ng Panginoon, tayo ay may mapagkumbabang espiritu, mapagkumbabang puso. Saan nananahan ng Diyos sa buhay natin? Sa puso. Hindi sa muso. Hindi sa isip. Nasa puso. Ang paghahari ng Diyos. Itong langit ay hindi lamang isang lugar, kundi ang mismong paghahari ng Diyos. Makapangyarihan, espiritual, at bukas ng mga may pusong sumusunod sa Kanya. May pusong sumusunod. Tayo may pusong sumusunod sa Kanya. Pinahayag ito ni Jesus sa bagong tipan at ito'y pinuri ni Haring David. So, dito po sa ating verse na ito, ano po? Sabi po dyan, sa Mateo 6:10, ito ay bahagi ng panalangin ng Panginoon na kung saan ay ang kaharian, dumating nawa ay yung kaharian at mangyari nawa ay yung kalooban. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa pamumuno ng Diyos.
kung saan nasusunod ang kanyang kalooban. So, kung tayo ay napunta ng langit, ano po, nandun na tayo sa kaharian niya, ano po, doon nasusunod ang kanyang kalooban. Ang mga tunay na anak ng Diyos ang kabilang at makikinabang sa kanyang kaharian. Tingnan po natin sa John chapter 1, verse 12. John 1, verse 12. Tingnan po natin. Ano po sinasabi diyan? Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ito po yung nandito sa 1 chapter 1:12. Sabi diyan, ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa pamumuno. Yan, sinasabi po diyan. At sa John 1:12, ano nakalagay? Ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy sa pamumuno ng Diyos, kung saan nasusunod ang kanyang kalooban. Ang mga tunay na anak ng Diyos ang kabilang at makikinabang sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, di po ba nakaka-inspire tayong makikinabang? Ano po? Tayo yung pinagkalooban. Talagang dumating na ang kaharian ng Diyos dito sa ating buhay, sa ating puso. So, yun po yung title ng akin pong binahagi na kung saan ay Praise God. Dahil ito ay manalangin. Lord, maraming po salamat sa iyo sa magang to na sa amin po, Lord God, na naunawaan at narinig patungkol, Panginoon, sa papuri para sa iyo at sa paghahari mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord, na ang lahat ng ito, O Diyos, ay natanim na mabuti sa aming pong puso, naka-open sa oras na ito. Magrema, Lord, ang lahat ng ito sa aming pong buhay. Baon-baon po namin ito, O Lord, sa araw. At ito'y magbibigay ng kalakasan sa amin, espiritual, in Jesus' name. At hayaan mo, Lord, na sa amin pong Panginoon na buhay araw-araw. Pagdating ng Sunday, Panginoon, handa ang aming puso, isipan, at ang aming kaluluwa para sa iyong magpuri at sumamba. Maraming po salamat, Lord, sa ginawa mo para sa amin, na ikaw yung Diyos na umako ng aming kasalanan. Maraming salamat sa kapatawaran na ibinigay mo po sa amin sa kabila ng kami, O Diyos, ay nagkakamali at nagkakasala. Ikaw pa rin yung handang magpatawad sa amin. Thank you po sa ginawa mo para sa krus, para sa amin. At patuloy kami, Lord, ang mamuhay. Natagdayin namin, Panginoon, yung kasabikan sa iyo pong second coming. Hayaan mo, Lord, na maunawaan po namin na mabuti at namnamin namin mabuti, Panginoon, yung paghahari mo dito sa aming puso, sa aming buhay, sa araw-araw. Ito po'y maibahagi namin, hindi lang sa mga kaibigan, kundi sa aming pamilya na hindi pa lubos na nakakilala sa iyo. Bless mo, Lord, ang lahat ng family mo na dito sa lugar na ito ay patuloy na ikaw ang nagbibigay ng kalabuan. Marami pong salamat sa lahat ng blessing, sa lahat ng mga ginawa mo para po sa lugar na ito, maging sa aming pong negosyo, sa aming hanap buhay, maging sa aming mga bawat pamilya. Lord, thank you po that we are family of God. Maraming pong salamat sa kahabagan mo sa aming pong buhay. Tanging ikaw lamang ang aming Diyos na paglilingkuran at patuloy namin sasambahin at pupurihin habang kami humihina dito po sa lupa. Maraming pong salamat.
Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen.